Ang tema karon sa pulong sa Ginoo nga ako ang pagadalon, no? The family that God blesses. Ang pamilya nga ginapadalanginan sa Dios. Ang pamilya nga naay panalangin sa Dios. Let's all stand. Let's read Joshua chapter 24 verse 15. Let's read this together. Then mag-pray ko. Joshua, if you found it, say amen. Ready, start. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. But as for me and my family, we will serve the Lord. Most gracious Lord and loving Father, we thank you, Lord, for this privilege that I can preach today, Lord. Lord, use me, Lord. Guide me, Lord, that I can be a blessing to this congregation. Lord, be with us. In Jesus' name we pray. Amen. The family that God blesses. Joshua chapter 24 verse 15. Basahon na to ang 29. Just follow me. 29. After this event, verse 29, it says, And it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. After aning event, si Joshua nipanaw na. Pero bago si Joshua nipanaw, bago si Joshua namatay, men in this church, be like Joshua. Ang iyang instruction sa iyang pamilya, as for me and my house, ang instruction niya sa iyang kaparyentihan, ang instruction niya sa mga tao nga nagapaminaw kay Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Nindot kayo, tibuok pamilya mo, kanta para sa Diyos. Muna, men in this church, bago ka kwaon sa Diyos. See to it. See to it nga imong pamilya nangalagad sa Diyos. Wa nagyud kay mahimo kung wala na ka, unya ang gibili nimo sa imong pamilya bisyo. Ang gibili nimo sa imong pamilya away. Pero kung ang gibili nimo sa imong pamilya, promise to the Lord that as for me and my house, we will serve the Lord. Number one, the family that God blesses is the family that spends time together. Letter G. Gather. Point number one, gather. Joshua chapter 24 verse 1. Tanawa, Joshua chapter 24 verse 1. Let us deal the whole chapter. 24 verse 1. And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, and called for the elders of Israel, and for their heads, and for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God. The family that God blesses is the family that gathers. The family that does not forsake the assembling of ourselves together. Pamilya nga wala gaundang sa buluhaton sa Dios. Tanawa ang attitude ni Joshua. Joshua, the book of Joshua speaks about the conquest of Canaan. No? Wala man nag-uswag si Moses, wala man nag-uswag ang mga patriarchs, pero si Joshua nga nagsunod, nagpuli, puliniring. Si Joshua nga nagpuli, ingon siya nga adtuon gyud nato ng Kinaan. Niabot sila sa Kinaan. No, ang tawo makalimot. Pag ang tawo mapanalanginan sa Dios, makalimot. Naay mga panahon nga ikaw na panalanginan sa Dios, nakalimot ka sa Dios. Pagkalimot nimo sa Dios, gibunalan ka sa Dios.
Naay mga pagsulay, naay mga consequence, paghuman nga nakadawat kag consequence, nibalik na pud ka sa Dios. Gipanalanginan na pud ka sa Dios. Nakalimot na pud ka sa Dios. Ing ana ang routine sa mga tao sa Israel in the old times. Pero tanawa, at the last chapter, mauna ni ang ingon ni Joshua nga manamilit nako. Joshua chapter 24 is the last chapter of Joshua. Chapter 24 is the last chapter. Ingon ni Joshua, bago man lang ko mamatay, mo to gibasa na to ganiya, 29. And it came to pass after these things that Joshua, the servant of the Lord, died. Namatay si Joshua. Kumusta mga men? Pastor, di pa man siguro ko mamatay. Ligon pa man ni ako ang bukog, pastor. Ayaw kumpiyansa. Kay kung muadto ka sa sementeryo, klase-klase dito ang makita ni mo gilubong na ay bata pa, na ay elementary, na ay high school, na ay college. Ayaw kumpiyansa. Today is the day of salvation. Every day is an opportunity that one will be saved. That is why ingon ni Joshua, and Joshua gathered, gihimo ni Joshua, gigather niya ang iyang mga kaparintihan, and Joshua gathered all the tribes of Israel. No, katong nakonquer na nila ang Canaan, no? Gidivide nila ang Canaan. Muna kung magtanaw mo sa map of Israel today, that is kung asa ang Canaan, naa diha ang Israel. Bago pa na siya nahimong Israel, Canaan ang tawag ana, no? Naa diha ang pag-distribute sa 12 tribes, no? Naa diha ang pila ka ektarya nga para sa tribe of Reuben, Manasseh, no? Ephraim, Dan, Gad, no? Kinsa pa ang mga anak ni Jacob, gidistribute na nga mga luti sa mga tribes. Unya ingon ni Joshua, no? Gigather ni Joshua all the tribes of Israel to Shechem. No, ang present day Shechem, the present day Shechem is in the west bank of Israel today. Kay hangtod karon, no, nagpabilin ang gahom sa Dios ana nga lugar. Kay moabot ang panahon nga mubalik ang Dios, no? I-gather niya ang mga Israelites. Ang di mutuo, pero ang mutuo nga nagkamali sila, no? Pagadalo ni Jesus Christ. On the rapture, pagasakgawon ang Kristohanon, no? Ang mabilin, ang mga Hudiyo, no? Nga wala nagatuo kay Jesus Christ. Pero ikaw, Kristohanon ka, di na ka maka-experience og tribulation. Mo nang dako kay nga panalangin, no? Before pa lang ang kasuko sa Dios, sakgawon na ta. No, walay rapture sa Bible, pero naay word nga caught up. That is what we call rapture. We all be caught up in the twinkling of an eye. Tanawa ingon ni Joshua, and Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel. Gitawag niya ang mga elders, ang mga seasoned na nga mga magtutuo sa Dios. Kung moingon tag elders diri sa church na ay mga 60 years old, 70 years old. Same diri sa church. We have this Joshua here. We have a pastor here. Pag moingon ang pastor, men, elders sa church, mag-gather ta. Mangadto tagmlang. Ang buhaton sa usa ka Kristohanon, pastor, ampuan na to pastor. Kay mulib ko ana pastor. Muuban ko ana pastor. Elders and for their heads, ibig sabihin sa ilahang mga leader, heads diri sa church na ay mga heads diri. Kinsa ang head sa children's ministry, kinsa ang head sa choir, kinsa ang head sa music, sa multimedia. Gipatawag ni Joshua. And for their heads and for their judges, those people who are involved in decision making in the church, and for their officers, and they presented themselves before God. Imagine mo na, tigulang na si Joshua, the leaders of the tribes, the 12 tribes, mag-adto tatanan sa Shechem. Kalayuan ano? Muana si Pastor Doug, tanan mga graduate sa Mount Calvary, mag-meet ta sa Mount Calvary. Mo pinigimo ni Joshua, mag-meet ta sa Shechem. This is northern part of Ephraim, but southern part of Manasseh.
no? Naa diha ang Shechem. Magkita ta diha ang Joshua. Gipresent ni Joshua ang mga tao. And Joshua, verse 2, and Joshua said unto the people, Thus saith the Lord God of Israel. Ingon ni Joshua, niingon ang Dios. Unsay nahitabo kay Joshua? Joshua became the mouthpiece of God. Siya karon ang spokesperson sa Dios. He became the spokesperson of God. Muna sa verse 2, ingon niya, Thus saith the Lord God of Israel, Your fathers, your ancestors, dwelt on the other side of the flood in old time, nga naa dito sa tabok sa dako nga tubig, of the flood in the old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. Dinhi nga time, gitapok ni Joshua ang mga members sa Israel. Ang mga leaders, ang mga tribal leaders, ang mga head, ang mga officers. Gi-remind ni Joshua ang tanan. Ingon ni Joshua, ang atong mga ancestors nagsimba sa mga Diyos-Diyos. And they serve other gods. Sa unang panahon, no, the people are polytheist. That is the opposite of monotheist. Polytheist means daghan silang Dios. Pag makadungog silang tingog sa langgam, maghimo din na silang langgam, himo lag Dios. Pag tanaw nila nindot ni nga baka, maghimo na silang baka. Pag kini nga bato na ay milagro, maghimo nila ng Dios. Pag kini nga kahoy, taas kayo, himo nila ng Dios. Pag kini nga hayop, pag kana nga sun, pag kana nga moon, himo. Those are pagan practice. They serve other gods. Verse 4. Tanawa. Verse 3. Number 1, ang Kristohanon. Tanawa, ang Kristohanon nga gusto panalanginan sa Dios, mo gather. Verse 1, mo gather yun. Before palang kakwaon sa Dios, dapat naanay panahon nga gidala nimo imong anak sa church. Gidala nimo imong asawa sa church. Ayaw hulata nga wala na kay panahon mo gather. Because if you want blessing, gather them. Remind them about the love of God, about the goodness of God. Morning, gihimo ni Joshua, gi-remind niya, kay numdum ba mo, sa una, kinsa atong ginasimba, ang atong mga lolo, ang atong mga lola, kinsa ang ginasimba sa atong mga ancestors, our fathers, the patriarchs, kinsa ang ilang ginasimba, no? They serve pagan gods. Muna, nindot kayo sa usa ka amahan, nga naakay desire to gather your children. If you want your family to be blessed, ikaw ang number 1 mag-gather sa ila, ha? Busy man tatanan, I know it. We are so busy, but let's give time to gather our children. Even na lang sa pagkaon, dapat ikaw mo lead sa pagkaon and train your children to pray. Gather them. Dalay mong asawa. Spend time. Mugasto gyud ang usa ka tawo, dili pwede nga maminyo ka nga wala dili ka mugasto. Gastuhan gyud nimong oras. Spend time together. Dal-an na siya sa Bible College. Dal-an na siya kung asa siya mahimong effective spiritually. Gather. Maghatag gyud kag time. Muna sa mga bana nga wala ay time sa asawa, hatagin ninyong time inyong asawa. Dili lang sa mga anak, ha? Hatagin ninyong time ang inyong asawa. Gather, no? Nak, mag-date mi karon ni mama. Asa mo mga adto pa? Ingon sa inyong mama, mga undomig mais. Wow. So asa mo adto pa? Sa kamaisan. After 1 hour, ni anang asawa, pa, nakakuha na kog mais, isa ka sako. Ikaw pa, wala pa ko'y nakuha nga damang. Abig yun sa asawa, mag-date sila siyang bana. Nangita daig damang iyang bana. Wrong motive.
imong asawa dal ana kung asa siya ma-revive. Ingno nimo, sweetheart, nakahinumdum ba ka sa una? Katong gigukod ko sa imong papa og bunal. Grabe gyud akong dagan ato. Mo ning gihimo ni Joshua, gi-remind niya ang mga tao kung unsa sila sa una bago sila nakaabot sa Canaan. Bana, pahinumdum imong asawa. Ma, sa una tong isa pa lang atong anak, grabe atong struggle. Karon duha na, murag nasanay na ta. Murag di nakadali masuko sa kuha. Nasanay na ka sa akong baho. Nga bisag di ko maligo, mutapad gyapon ka. I-remind imong asawa, kung unsa mo sa una, nga hangtod karon nalabang ninyo ang mga pagsulay. Pa, grabe sa una pa. Bisag wala, sa una ako ray nay trabaho, ikaw ray nay trabaho, pero makasimba man ta. Karon pa, duha na ta nay trabaho. No, atong anak nakatapos pag yun og high school, napag yun siya trabaho, nakatapos og college siya trabaho. Pa, murag, nindot na itong panginabuhi. Nindot siguro ipatawag na to sila tanan bago ni sila magminyo. Bago magminyo ni atong mga anak, ipatawag na to sila, i-remind na to sila sa pulong sa Ginoo. Mo na ibuhaton sa usa ka papa. Barugan na to ang Biblia. We call, we gather. We will not forsake the assembling of ourselves together. Kay kung muundang ang papa, unsay maingon karon si mong anak? Maingon ni mong anak, ani undang maganis papa? Nga manok ra na ilang giawayan tong Thanksgiving? Puslan man walay nagmahal. Mangundang ta? No! Padayon amahan. Unya kamo pud nga mga asawa, kamo pud ang mo-support sa inyong bana. Pag ingon sa inyong bana nga, ma, tawaga gud sila kuan kay magampo ta. I-gather na to sila ba? Unya tanaw na to sa ilang prayer request. Basig mag-prayer request na karon og iPhone na. Di pa biya na siya bagay. Storyahon, no? Talk to them. Mo na'y purpose. The family that God blesses is the family that spends time together gathering. Spends time, mag-ampo mo. Muna, ako, isa pud ko ka-guilty, ana. Kay dili na ko ma-maintain among devotional. Kay usay, muuli ko gabi na. Usay, kapoy pa, pero we are striving. Striving by faith. Nag-strive nga, Lord, mahimo nako ang trabaho nako bilang amahan. Kay kung mga amahan, kita pa ang una maluya. Ang kumusta ang next generation? Muna, number one, mo gather yun. Gather yun. As for me and my family, we will gather in the church. We will serve the Lord. Kanindot ana, mo gather ang tanan. Verse 3, remind sila. And I took your father Abraham from the other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan and multiplied his seed and gave him Isaac. No? And I gave unto Isaac Jacob and Esau, and I gave unto Esau Mount Seir to possess it, but Jacob and his children went down into Egypt. Tanawa, naana sila, nakuha na nilang Canaan, pero tanawa ang sitwasyon. Si Jacob, nibalik siya, migrate to, verse 4, Egypt. Pero remember, number 2, bisag asa ka mo adto. Kung asa man kadalon sa imong panahon, asa man kadalon sa imong trabaho, remember, number 2, God will abide in you. The family that spends time together and the family that God abides. Letter A, abides. Muuban yun ang Diyos. Tanawa. And led him, verse 3, and led him throughout all the land of Canaan. Giuban sa Diyos, gipakita ang Canaan. Ibig sabihin sa Canaan, mo na siya ang land nga gipromise sa Diyos kay Abraham. Mo na ang gipromise nga land
basahon ko na to, Genesis chapter 12 verse 6. Para makita ninyo ang panalangin kung ang Papa di ay magpabilin sa buluhaton na ay promise ang Diyos. Genesis chapter 12 verse 6. And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. Mga lugar ni sa mga Canaanite. Kay Canaan man, ang nagapuyo, Canaanite pod. Verse 21, and he dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took him a wife out of the land of Egypt. Kaning Shechem, naani karon sa Canaan. Mao ni ang gihatag para ila Abraham, para sa mga descendants ni Abraham. Mao po ng place kung asa nag-gather si Joshua. Kay mao man ang gipromise sa Dios. Mao man ang gipromise sa Dios kay Abraham. Tanawa, Genesis chapter 12, verse 1 to 2. Now the Lord said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Dalon ta kamo sa lugar nga kung asa gusto nako didto mo magpuyo. Muna karon makita ninyo ang Israel di gyud na muhawa ang mga Hudiyo. Di gyud na muhawa diha sa Israel kay maunay gi-promise sa ilang kanuno-nunuan sa ilang lulo nga si Abraham. Kita pwede gyud ta muhawa sa Israel kay di man ta Hudiyo. Pinoy man ka. Lahi man atong ilong sa ilaha. So pwede gyud ka muhawa, pero sila barugan gyud na bisan pagbag pinatyanay. Kay gi-promise na sa Dios kay Abraham. Mao na ang gi-remind ni Joshua sa mga tao. And I took your father Abraham from the other side of the flood. Gikuha nako si Abraham, gidala nako dra nga lugar sa Kinaan, and I gave unto Isaac Jacob and Esau, and I gave unto Esau Mount Seir to possess it. But Jacob and his children went down into Egypt. Pero si Jacob, no? Si Jacob, bisag ilahan ang Canaan, ni migrate pa yun sila padulong Egypt. Pero tanawan ninyong pag-abide sa Ginoo. Giubanan gihapon si Jacob ug iyang mga anak padulong sa Egypt. Ngano man, kay kana nga panahon, mao nang panahon nga naay famine sa Canaan. You know the story of the famine of Canaan? Nagkaroon og famine ang Canaan, gutom, ni migrate sila Jacob padulong sa Egypt. Kauban ilang mga anak, katong kauban ang mga igsuon ni Joseph nga nagtraidor kay Joseph. Kining pamilya, no? Naani pa nag-away. Pero remember, bisag naay pa nag-away ang pamilya, remember si Joseph, gibaligya nila si Joseph. Pero remember, kinsa pa tong gibaligya nila nga igsuon, mao pa to'y nakatabang sa ilaha. Mao na ingon ni Joseph, dal-a na akong mga igsuon ug akong papa diri sa Egypt. Kay second nako sa Pharaoh. Muna si Jacob og ang mga anak og ang mga igsuon ni Joseph ni migrate og Egypt. Kay naay panalangin mo na bisag naatay mga pagsulay, giremind ni Joshua ang mga tao bisag naatay mga pagsulay. Remember, God abides in you. If you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will. If you abide in the Lord, how can we abide in the Lord? We will abide in the Lord by faith. And how can the Lord abide in us? Through the Holy Spirit. Paano ba mag-abide? Paano ba mag-control ang Diyos sa ato? Through the Holy Spirit. Paano pud ka mag-abide sa Diyos? Through your faith in the Lord. Mo na nindot kayo, you strive always. Striving by faith. Nagapaningkamot ka nga malig-on ang imong baruganan, malig-on imong doktrina. But Jacob and his children went down into Egypt. Verse 5, no? I sent Moses also and Aaron, giremind na po niya ni Joshua. Nindot kayo mga amahan, mga inahan, kung wala namang amahan sa pamilya.
ang inahan na lang ang nabilin. Nindot kayo sa inahan, nga tawagon niya iyang mga anak, nak, wala naman inyong papa, pero paminaw mo sa ako ah. Ayaw gyud mong undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Bilang inahan, one of the most painful thing in the world is losing a loved one. Pero kung mawala man imong bana, ikaw ang mubarog. Muingon kasi yung mga anak, nak, dali mo nak, magstorya ta, kay dili nako kaya, kung dili ang Dios ang muuban ka na to. Mao na ingon ni Joshua, giremind niya ang iyang makaigsunan kaparintihan. Muna, naamo din sa church, to be reminded. Naamo din sa church, to serve the Lord. I sent Moses also and Aaron. Gitagaan sila si Moses ug si Aaron. Mao ni sila at una nga mapanahon, mao ni sila ang mga pastors. Mao ni sila ang naga-lead spiritually sa mga tao. The Bible speaks about them as the prophets, the man of God, the people of God, no? And I plagued Egypt para mo balik mo sa gipromise na ko nga lugar, giplague na kong Egypt, no? Kay kung di po mo muhawa dito, patyon po mo ni Pharaoh. Patyon po mo sa mga taga-Egypt, and ye came unto the sea. Remind ta mo. Muna, parents, datay mga reminders sa itong mga anak. Nak, kahinumdum ka atong hapit ka na bangga sa motor. Tungod sa imong kahubog. Uy, ang people, paminaw mo sa inyong parents. Listen to your parents. Ipahimangnuan mo sa inyong parents. Nak, kahinumdum ka atong nasakay ka sa patrol car. Nak, kahinumdum ka atong gidakop ka dito sa KCC. Kay nangawat kag noodles. And I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt according to that which I did among them, and afterward I brought you out. I brought you out. Gidalata ka mo, uban ka mo sa kuha, abide. Muna, number 1, G, gather. Number 2, A, abide. Uban mo sa kuha. No? Afterward, I brought you out. Verse 6, and I brought your fathers out of Egypt, and ye came unto the sea, and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. And when they cried unto the Lord, sa panahon nga gigukod na mo sa kalaban, sa panahon sa kadako, sa pagsulay sa inyong kinabuhi, you cry. And when they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them, and your eyes have seen what I have done in Egypt, and ye dwelt in the wilderness a long season. Marilieve ka tungod sa panalangin sa Dios, tungod kay ang Dios naguban kanimo. Gitanggal sa Dios ang Egypt sa imong kinabuhi. Gitanggal sa Dios ang mga kapigadon, ang mga problema sa pamilya, ang problema sa imong anak, gitanggal sa Dios. Those are our Egypts nga nagagukod sa tuwa. Muna, ang usa ka Kristohanon, kung gusto ka nga mahimong peaceful imong kinabuhi, you repent. Pangayog pasaylo sa Dios, dili man ta perfect. No? Kinsa lang ang perfect? Si Jesus Christ. And we are clothed in the robe of righteousness of Christ. The reason why we are righteous, not because of you. The reason why you are righteous, not because of you, but it is because who is in you. That is because of Jesus Christ. Dili man gid perfect ang parents. Mga young people, ayaw mo pangitag perfect na parents. You pray for your parents. Ampuin yung ginikanan. Lisod kayo. Lisod kayo ang kinabuhi, walay ginikanan. Brad Jason, can you show the pictures? Tanaw na to ang picture. Ako ipakita ka picture. Young people, I'm challenging you. Number 2 pa lang ta, abides. Look at that girl. Nganong nihilak na siya? Gimingaw siya sa iyang mama. Next.
Lisod kayo. Magkinabuhi, wala inyong mama. Unya, magsige magpapadlong. Sunod na picture. Moabot ang panahon nga dili na ka makakiss sa imong mama. Moabot ang panahon, oy, di nakakakiss sa imong mama. Muadto ka sa sementeryo, dito ka muhalok. Samtang karon, if you abide in God, abide in your parents. Kung Kristohano ni mong parents, ampuy pagyod nga Lord, unta mahimo pag yung blessing akong parents ako. Kay dili ko gusto mo abot ang panahon nga pangitaon ako akong mama. Mustorya ko sa akong mama. Pero di na nako siya magunitan. Young people, no? Verse 7, and when they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them. Hinomdumi, paano ka giubanan sa imong ginikanan? Gamay pa ka. Paano ka gikugo sa imong mama? Paano ka gipakaon? Paano ka gipaliguan nga di mabali na imong liog? Young people, no? And when you cry to the Lord, no? Casting all our cares upon the Lord. Itugyan nato, tanan nato nga mga problema sa Dios. Muna usay na makahilak ang usa ka Kristohano, sige lang, hilak lang, no? Tungod anay imong paghilak na ipanalangin na. Ang tao nga gahi og kasing-kasing, dili mo hilak. Sige lang, no? Pero remember, giingon diri sa Bible, nihilak sila, nangayo silang tabang sa Dios, gitabangan sila sa Dios. Mao na gidevour sa dako nga tubig ang mga Egyptians. Kung gusto nimo i-devour sa Dios ang mga problema, ipalayo sa Ginoo ang mga problema, i-destroy sa Ginoo ang problema sa inyong pamilya, hilak sa Dios. And they cried unto the Lord. Normal ra na mo hilak, oy. Hilak gani ka, brikan kasi mong uyab. Ako tong hapit may mag-break sa akong asawa. Hapit jud ko magkuan. Young people, kung naaman tay hilakan ang atong pamilya, ayaw gilaki na imong uyab. Kung naatay unang nga higugmaon ang Dios, the first and great commandment is to love the Lord thy God with all your heart, with all thy mind, and with all thy soul. That is the first and great commandment. Munang unang nga gugma. Ang sunod nga gugma is your neighbor. Una nga gugma ang Dios, ikaduha imong neighbor. Who is your neighbor? Ang una nimo nga katapad sa inyong balay, paggawas nimo imong mama, siya na'y nagkambyo sa imong lampin, nagatapad na siya tulog, siya ang imong una nga silingan sa inyong katre. Ang silingan nimo sa inyong balay, kauban nimo magkaon sa inyong lamisa, imong mga igsoon. Love your neighbor means love the people around you. Dili lang na physical nga silingan nga paggawas nimo sa imong gate, mao na imong silingan. No, even in your school, you have neighbor. Ang katapat nimo sa bangko, imuha ng neighbor. Teach them about the love of God. Share to them the truth. If you love your neighbor, and that is the second commandment, ay katulong ang commandment, ministry. Make full proof of thy ministry. Higugmaon nimo ang ministry. Make full support of thy ministry. Kung unsa man asa man ka na involved karon sa multimedia man, mo trabaho ka sa multimedia nga naay gugma. Naman kay paghilak, syempre, siguro maabot ang panahon nga ma-burn out ka sa kakapoy. But ihilak lang na sa Dios. Sumbong sa Dios. Panahon nga luya ka, ayaw sumbong sa imong silingan. Unya, paimnon pa ka na. Nya, mingon pagid, sumbaga na imong papadong. Balik ka sa Dios. Hila ka, Lord, Lord, help me. And they cried, and when they cried unto the Lord, there is relief. Naay relief. Gikuha sa Ginoo ang problema nila. Nakatabok sila. Tanawa, and I brought you into the land of the Amorites, verse 8, which dwelt on the other side of Jordan, and they fought with you.
ni uban ang Dios sa paglaban nimo sa mga problema. The Lord fought with you, and I gave them into your hand, that ye might possess their land, and I destroyed them from before you. Makita yun nimo nga gidestroy sa Ginoo ang hindrance sa ministry. Kung ang hindrance nganong dili ka mahimong faithful sa buluhaton, ang imong bisyo, ang imong sigarilyo, i-destroy na sa Ginoo. Muabot ang panahon sa una, pastor, kusog kay ko manigarilyo. Thank the Lord, pastor, nga nawala na akong bisyo. Nga naman, dili lang ikaw ang nagabattle. It is not you alone. It is also the Holy Spirit. Do you know why the Christian can endure? Because it is not you alone who is fighting. It is also the Holy Spirit that is in you. Muna matingala ka bisag sa kadako sa problema, makasmile gyapon ka. Verse 9. Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel, and sent and called Balaam the son of Beor to curse you. Unsay gihimo sa Dios? But I would not hearken unto Balaam. Therefore, he blessed you still, so I delivered you out of his hand. There is deliverance. When we abide in the Lord, there is deliverance. Pag magpabilin lang daw ka sa Dios, na ay deliverance, makaabot yun ka sa imong destination. Lord, gusto na ko makatapos sa Bible College. Nga walay bahid sa pagtinamad. Lord, gusto na ko makatapos akong mga anak. Lord, tabagi ko, Lord. Parents, pray for your children. Labi na karon nga mga generation, nga isog pang anak kaysa sa mga ginikanan. Pagsiga sa mata sa amahan, musiga pong mata sa anak. Nya mas dako magmata ang anak. Muduko na lang ang ginikanan. Remember, tell it to Jesus. Munang naikanta, I must tell Jesus all of my troubles. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus. Wala man tayo laing sumbungan. Isumbong natin na sa Diyos. And God will use people to bless you. There will be channels of blessing. Gamiton sa Diyos ang uban nga mga tao, bisan ang imong kaaway, gamiton sa Diyos. Sa una na'y kaaway mi nga mga silingan, karon gigamit sa Diyos, nahimong faithful. Nahimo ng membro sa church ang ilang mga anak, and we were praying, palito na mo ang ilang luti para mo extend ang buluhaton sa Ginoo. Nga naman, gamiton sa Ginoo yang gahom, no, para mawala ka na nga mga pagsulay, ana nga mga troubles, ana nga mga pains in life. Muna kung nakay ginabati karon, tell it to Jesus. Lord, luya na akong tuhod, luya na akong lawas, but Lord, remember Paul, my grace is sufficient for thee. For when I am weak, then I am strong. Sa panahon nga naluya si Paul, no? Sa panahon at the end sa ministry ni Paul. Sa una nga ministry ni Paul, si Paul nag-aayo og mga sakit. They do miracles, they do signs and wonders. But at the end of the ministry of Paul, dili na niya gani maayo yang sakit. The thorn in the flesh. Dili na maayo ni Paul yang sakit. Oy, he cannot perform miracle on his body. Pero bisa ingon ni Paul, bisan pag magkasakit ko, bisan pag maluya ko, kay diha nga naluya ko, diha noon nagakusog ang akong faith sa Dios. Si Paul wala ta kabulong sa sakit ni Paul. Basig kung karon ginadialysis, basig pang dialysis na gyud to, kidney failure, chronic kidney disease. CKD, no? Chronic kidney disease. Basi wala dili pa man advance ang health industry ato nga time. Wala pa MRI, wala pa CT scan. But si Paul, nagasuffer siyang sakit. Karon kung nakay ginabati nga sakit, okay ra na. Kay ang mga early Christians, the first century Christians, nahapon sila sakit.
Dili lang ikaw ang naay sakit. Dili ta pwede nga mag-ingon nga dili na ko magamit sa ministry kay naa na ko'y sakit. No, magamit gyapon ka sa ministry. Ang imuha lang pag-ampo pa lang nimo sa mga pastor, pag-ampo pa lang nimo sa mga young people, mao na imo ang ministry. Himuan na nga ministry ang pag-ampo. Dili naman ka maka-attend kay hinay na kabulakaw, kay tigulang na ka, but pray for the church. Verse 10, but I would not hearken unto Balaam. Therefore he blessed you still, so I delivered you out of his hand, and you went over Jordan, and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you. No, naana po'y away. The Amorites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hittites, and the Girgashites, and the Hivites, and the Jebusites, and I delivered. Tanawa, sa kadaghan ato nga mga lahi, and I, ingon sa Dios, and I delivered them into your hand. Na-capture nila na tanan. Muna, na-conquest na tanan. Buong Israel, buong Canaan, nagmalampuson si Joshua. Muna, young people, men and women in this church, kung gusto ka magmalinampuson sa imo ang kinabuhi, you abide in God. Stay faithful in the ministry. Pabilin. Asa pa man ka mo adto be? Kung muunda ka sa pagpangalaga sa Ginoo, mubalik ka sa kalibutan, and the world will devour you. Dili na ka mahimong effective. Muna namin mga young people, no, nawala sa ministry. It's sad to say, nahibalan ako gabi, na siya kaipon, lesbian. Nga naman, they need revival, they need prayer. Nawala, nakatrabaho na, no? Nakatrabaho na, nakalimot na sa Dios. Nga bisan unta naanay mga trabaho, dapat ipakita nato ang ato ang pagkakristohanon. Speaks about Christian living. Bisan pag unsa na imong estado sa kinabuhi, bisan pag niabot na kay masteral or doctorate, ipakita gyapon imong pagkakristohanon. Esteem them very highly in love. When you talk to them, ayaw istorya sila nga murag kag si kinsa. Ayaw sila istorya nga murag nagkauno nimo sila. Tungod lang kay mas taas kag iniskwilahan sa ilaha. The Bible is clear, no? We should esteem each other very highly, not in expenses, but in love. Kung mugasto man ta sa church, gastuhi po gugma imong kauban sa church. Dili ka pwede mag-ministry kung wala kay gugma, oy. I believe some of you makapoy. Pastor, kapoy na usay, pastor, magmatag sa iyo. Unya manglimpyo sa church. Pastor, gabi na maguli, labi na tong mission conference, pastor. Luto sa iyo sa buntag. Unya dugay pagin manguli ni mga pastor. Kusog pa kini sila mangaon. Hoy. Ayaw po doy. Kabalo ko, kapuyon mo. Pero ingon sa Bible, abide. Pabilin. Dili gyud ka magminilampuson kung muundang ka sa pagpangalaga sa Ginoo. And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites. Tanawa, mga hari na. Ikaw, imong kalaban, tanod pa lang, hadlok na ka. Hadlok na ka, tanod pa lang imong kalaban. Diri, gingon. And even the two kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow, and I have given you a land for which you did not labor. Wala ka naghago. And cities which you built not, wala po ni mo ni gihaguan ni nga mga properties. Wala ni mo ni gihaguan nga mga development. And ye dwell in them, verse 13, and ye dwell in them of the vineyards and olive yards which ye planted not, do ye it. Ibig sabihin, naapil ka sa panalangin, bisag dili ikaw nagtanom. Kanindot ana, no? Wala ka kabalo kinsay musupport sa imuha, musupport sa imong pag-eskwela sa Bible School, musupport sa imo sa pag-eskwela sa secular, musupport sa children's ministry, musupport sa music team. Wala ka kabalo pero naay gamiton ang Dios.
Wala ka nag-invest, ana, pero mugamit ang Diyos og tao. Muna, wala gyud tay kabalakan. Kay nakita sa tanan sa Dios. Verse 14, number 3. The family that God blesses, letter S, serves. Verse 14. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity. Imagine ninyo, gi-remind ni Joshua, verse 1 hangtod verse 13, gi-remind ni Joshua, kinsa ilang gipang building ang mga problema. Pila ka problema ang ilang gitabok. Verse 1 to verse 13, gi-remind ni Joshua ang iyang makaparintihan, the elders of Israel, their heads, their judges, and their officers. Gi-remind ni Joshua, ang mga problema ilang gilabang, karon kay nakalabang na ta sa problema. Guwapo na ang church, mubiya pa ba ka sa pagpangalaga sa Ginoo? Karon nindot na ang multimedia team. Mubiya pa ba ka sa pagpangalaga sa Ginoo? Nindot na ang music ministry. Mubiya pa ba ka sa pagpangalaga sa Ginoo? Muna ingon ni Joshua, sa panahon nga naglisod ta, katong early years sa TLBC, katong first year, second year, third year nga struggle sa TLBC, grabe ang atong pagpaningkamot. Nga musolwining ta. Tapos karon muundang ka. Mo na ingon ni Joshua, verse 14, letter S, number 3, serves. The family that God blesses is the family that spends time serving the Lord. Ang pamilya nga ginapanalanginan sa Dios, ang pamilya nga naipanalangin, pamilya nga nagaserbisyo sa Dios. I believe nagaserbisyo mo sa community. Wala ko kabalo sa inyong trabaho kung naay makagawad diri or naay mga public servant diri, naay nagatrabaho sa gobyerno. You serve the government. Naay mga teacher diri, yes, you serve the government. You are a public servant. Naay mga tao diri nga naay negosyo, yes, you serve your client. Mga young people, you serve your teacher, you serve the school, but don't forget, we will serve the Lord. Nagaserbisyo kasi mong silingan, nagaserbisyo kasi mong barkada, ginaprovide ni mo mong barkada, pero ayaw kalimot, mo serbisyo punta sa Diyos. Number 3, letter S, serves the Lord. Now therefore, ingon ni Joshua, tungod karon kay na-remind ta kamo sa mga problema nga atong gilabang sa una. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity. Pag serious po sa imong pagpangalaga sa Ginoo, in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Isalikway ka ng mga idols, the gods, no? Kanang gina-worship ninyo nga dili gyud na mo'y makatabang sa inyo. Because that is not the God of Israel, ingon ni Joshua. Ilabay na, muna sa Kristohanon, ilabay ng mga hindrance sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung wala pa na nimo na surrender imong bisyon na apay nabilin, the Bible is clear. Ingon ni Joshua, ilabay na. Put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Ilabay na imong pagkamaldito. Ilabay na imong pagkamaldita. Dili na magamit sa ministry, oy. Dili pwede naa ka sa ministry tapos ma-attitude ka. Ano ka, girl? Ma-attitude ka, girl? Dili pwede sa ministry. Instead, ma-bless ang mga kauban nimo young people. Mabliskad. Mabaliskad ang ilang prinsipyo. Put away those things that are not effective in the ministry. Kung sa tanaw nimo kanang imong pagkamaldita, di gyud ma-please imong mga kauban sa church, hinay-hinaya nagtanggal. Mo nang ingon ni Joshua, and put away the gods which your fathers served on the other side. Kay polytheist maguni sila, daghan ni silang mga Dios-Dios.
Lahi-lahi ni sila Dios na ay small, na ay medium, na ay large, na ay extra large. Verse 15. Kung sa tanaw ninyo, dili maayo mga alagad sa Ginoo, and if it seem evil unto you to serve the Lord, karon pa lang paghuna-huna na mo. Huna-hunaan na ninyo kung unsay epekto kung dili ka mga alagad sa Ginoo. Gitagaan og idea ni Joshua. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. You have to decide today. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which our ancestors served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. Pero tanawa ang biblical principle ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kung dili man mo muuban sa kuha, ako ang pamilya, akong dalo na sa church. Muna, ang pastor, dili maproblema kung na'y mangundang. Kaya nga naman, ang number one niya nga ministry is your family. As for me and my family, we will serve the Lord. Unahon yun natong pamilya, our Jerusalem and Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kanindot kita nimot ninyo tong nag-message in song ganiya nga pamilya diri. Tibuok pamilya nag-message in song. They lose a loved one. Nawala ang ilang isa ka anak, no? Am I right, pastor? Pero ang gihatag sa Ginoo nga panalangin, faithfulness. Kanindot sa usa ka pamilya nga nagapangalagan sa Ginoo. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord even if the trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord. The longer I serve Him, the sweeter it grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Ang gugma sa Dios nagatubo sa tua, samtang nagatubo punta sa pagpangalagad sa Ginoo. The longer we serve the Lord, the more sweeter it goes. Dili pwede nga nagakadugay ka sa pagpangalagad sa Ginoo, nagawala na noon imong gugma. Nagakadugay ka sa buluhaton sa Ginoo, wala na noon ka ga-attend og prayer meeting. Wala na ka naga-support sa buluhaton sa Ginoo. The longer we love the Lord, the longer we serve the Lord, the more we have to exert effort in the ministry. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nindot kayong principle ni Joshua, no? As for me and my family. That is why, young people, kung dili pa man save imong mama o papa, pray for your parents. Mga parents, na mga anak diri nga wala pa ninyo na-gather. Wala pa ninyo na-gather inyong mga anak, napay mga anak nga ang uban, dili pa gyud mutuo sa kaluwasan, dili pa gyud mutuo sa gugma sa Dios, dili pa gyud mutuo sa Dios. Gather them so that they will abide and they will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Verse 16, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve their gods. Tanawan ninyo na realization, after nimo tambagan ang mga tao, nakaingon sila, nga dili gyud, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Verse 17, for the Lord our God, He it is that brought us up. Ang Diyos nato mo ni nagluwas sa ato ang mga problema. Brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserve us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we pass.
Ibig sabihin, sa tanan nga gilabang na to, whom we pass, tanan nga gilabang na to nga mga problema, ang Dios nagauban sa tuwa. Makita na to ang iyang mga signs and wonders. Nga makaingon ka, Lord, grabe gyud ang imong kaayo sa mong kinabuhi, Lord. Lord, wala ko nag-expect nga hapit na mga anak akong asawa, Lord, wa pa ko'y kwarta. Lord, hapit na may ikasal, wa pa ko'y kwarta. Pero Lord, salamat Lord, nga pag-abot sa mong kasal, na ay mga nagtabang sa kuwa. Muna mga Bible school student nga wala pa naminyo, unya mahadlok magpakasal. Pakasal na mo, oy! Usa pa may gihulat ninyo? Hulaton ninyo mag 100 ang kilo sa bugas. Bible school student ha, kung ready na mo ha, kung ready na mo, hinomdomi ang mga nalabang ninyo nga problema kay ang Ginoo mag-uban sa inyo ha. Muuban ang Diyos, oy! Verse 18, and the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore we will also serve the Lord, for he is our God. And Joshua said unto the people, ye cannot serve the Lord, for he is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Gipahuna-huna sa Dios. Gipahuna-huna ni Joshua ang iyang mga kauban. Nga dili gyud ka pasayloon sa Dios. Ang Ginoo na to, ready na siya mo pasaylo. Pero kung magsigi kag simba na imong Dios, di gyud ka pasayloon sa Dios. Because our God is a jealous God. Siloso ang Dios. Na ay service sa church, unya naka dito sa bilyaran. Nag-ministry mi, tawag na mo yung people, uy, mag-ministry na ang isa dito sa bilyaran. Uy, maulaw ka sa Dios, uy. Therefore, we will also serve the Lord. Nga naman, kay ang Ginoo mo pasaylo, pero kung dili ka mubiyaan na, imperno gyud imong padulngan. No, kung luwas man ka, you are saved. Pero kung nagpabilin ka sa sala, you are saved, but you are not a blessing. Dili ka mahimong panalangin sa imong mga anak. Dili ka mahimong panalangin sa imong mga igsuon. You are saved. Usay biya ang mga baptist mingon biya na importante luwas pastor. Luwas lagi ka. Pero kumusta nahimo ba kang panalangin? And Joshua said unto the people, magunahon mo, ye cannot serve the Lord. Dili ka pwede mangalagad sa Dios kung naa nang imong Dios. Verse 20, number 4. A family that God blesses is the family that thinks, magunahuna. Gitagaan kag utok sa Dios, gamiton nimo na ang utok. Thinks, tanawa, gipahuna-una ni Joshua ang mga tao. If you forsake the Lord, paghuna-una mo, kung inyong isalikway ang Dios. Verse 20, hunahunaan ninyo ni, kung isalikway ninyo ang Dios, if you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt. Na ay consequence kay igsunan. Na ay consequence. He will turn and do you hurt. Masakitan gyud ka, masakitan imong finances, magkasakit imong anak, magkasakitan pastor nang hadlok bang ka pastor? Dili na panghadlok kay sa Old Testament pa lang naa na. Magkaroon gyud ka consequence na gani trials ang mga righteous, unsa pa ka ikaw gay kag ulo. Ingon ni Joshua, paghunahuna mo. Paghunahuna mo, ingon ni Joshua, think if ye forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt. Naagid kay padulngan, brad. Young people, pagdili ninyo tipigan ang inyong pagka-young people, nay nagwali, kung hindi nyo iingatan ang mga sarili nyo bilang Christian, wala nang maniniwala sa inyo. Mo na kita, dili ta perfect, but we are striving every day nga dili gyud makasala. Lahi man ang tawo gud nga nagpakasala kaysa nakasala. Kita di gyud ta magpakasala. Makasala ta kay because we are sinners saved by grace. We are sinners. Pero lahi ang tawo nga naglangoy-langoy sa iyang sala. Kay ang tinuod nga Kristohanon, bag-o na siya nga pagkatawo. A new life, born again. Being born in the Spirit. Being born of God.
Mo na ang tawo nga Kristohanon, bag-o gyud siya. Dili pwede nga magpabilin nga magpakasala. Kita makasala ta, pero dapat dili ta magpakasala. Kanang magpakasala kanang kabalo na gani ka nga sala. Kabalo na ka nga sala, pero imuha pagyapong tuyoon. Think, huna-huna. Pag huna-huna mo, ingon ni Joshua, and the people said unto Joshua, verse 21, and the people said unto Joshua, Nay, no, but we will serve the Lord. Dili, yun mi, mubulag. We will not forsake the Lord. Ingon ni Joshua, no, nay, but we will serve the Lord. And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord. Ikaw mismo ang nagpili sa Dios. Pilion yun mo ang Dios. Pili gani ka gwapa nga uyab. Gusto na ko, Lord, kanang mauyab na ko gwapa. Kanang Coca-Cola body. Kanang 1.5. Kung mopili gani mo maminyuan ninyo, ang ingon po sa Bible, pili apod to ninyong Diyos doon. Kay ingon sa Bible, you choose the Lord. And Joshua said unto the people, no, ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord. You have proved to yourself. Nakita ninyo, na-prove na ninyo sa inyong kaugalingon nga ang ato ang ginaserve yun ang Diyos. Ye have served the Lord. To serve Him, and they said, we are witnesses. Witness ta sa pagpangalagad sa Ginoo sa tumakauban. Muna pag naay mawala sa bangko, ma-realize gini mo asa naman to akong kauban dire. I-text na ko siya, i-message na ko siya sa messenger because you are a witnesses. You are a witness to your fellow Christian. Ikita ang magpabatuod nga kauban na ko na siya sa church. Naon sa man na siya, ay napi lagi sa tukhang pastor. Kay ikaw witness ka sa imong friend, dala siya. Pag dili ganina makasimba karong Domingo, i-text na yun. Friend, wala lagi ka kasimba, friend. Say problema, friend. Wala lagi, kuan. Ingani lagi, walay pamasahe. Ay, walay problema na, friend. Magbaktas ng duha. Sabayan nimo, ubanan nimo. Ingno nimo nga, magkuan ta. Manghulam tag bike dito. Magbike ta. Ngano man, witness ka. Og di gyud na nimo buy-an kay ngano man na witness nimo ang iyang pagtubo bilang Kristohanon. You are concerned. Muna maghuna-huna ta bilang Kristohanon, maghuna-huna ta nga Lord, salamat sa imong utok nga gihatag sa kuha. I will use this brain for your glory. Amen. Dili pwede nga nay utok pero ingon ni pastor kaniya kesera-sera. Our God is a God of order. And our God is a God of justice. You will get what you deserve. Our God is a God of justice. If you do wrong, you will get wrong things. But if you do good things, you will receive good things. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung nagtinarong ka sa pagpangalagad sa Ginoo, ang panalangin si mo, like Abraham, even unto the next generation, gipanalanginan sa Dios. Naamay mga battle, but the blessing of the Lord is still abiding in them. Nindot kayo ang usa ka pamilya, mag-adto sa church, mag-message in song, no? Nga ang amahan ang nagalid sa pamilya. Sunod ang mama, sunod ang magulang. Kay mauna ang prinsipyo ni Joshua. Gather to think. Sunod, letter O, obeys. This is the last message. The last point, letter O. And the people, no? And the people, verse 24, and the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice will we obey. Church, kung naa pa dinhi sa inyo ang gahi mo obey. Gahi mo obey sa pulong sa Dios. Gahi, maminaw sa pastor. Ipangayo nagpasaylo sa Dios. Kay di gyud malipay ang Dios sa tawo nga garboso. Nganong ang tawo dili maka-obey? Because of your pride. And pride goeth before destruction.
people nowadays, they are not interested in the church, they are not interested in the ministry because of pride. Dili sila ganahan magpalda, dili sila ganahan magpolo, kay gusto lang nila rugged, kay sa kalibutan, free daw sila. Free bisan ang ilang short pant mga babae. Kutob din Ipakita nimo na imong igot-igot burabya nag puti. Mao nagdili sila ma-interest sa church kay gusto nila ipakita ang ilang kaugalingon sa kalibutan, and the world will devour them. Pakita sa pusod. Magsinina mga babae, kita ang pusod. Muray biyag limpyo. Yung tag ng lugod. The Bible says, obey. Kung unsa ang atong ecclesiastical order, the order of the church, nga dapat ang babae modest gyud, you should obey. Kung mag-ingon ang ecclesiastical order na to, ang church, mao ni ang gusto dapat sa lalaki, dapat ang lalaki dili magpa-long hair. Ang babae dapat modest. Dapat mo na isundon because we have to obey. Pag-ingon sa pastor, we support our mission. We should support this missionary. We will obey. Obey gani ka sa mga kagawad gani. Obey gani ka sa mga kapitan. Ayaw sa simba brad kay mangampanya sa ta. Kay tagaan ta kag 500 kada adlaw. No, that's wrong. Obey the order of the church. Obey your pastor. Kung naay mga tambag ang mga assistant pastor, ang mga those who have authority over you, paminawan ninyo. Kay di gyud mo mamali. Pero kung maminaw mo sa kalibutan, if you will obey the voice of the world, you will end up destroyed. If you want to destroy yourself, no? If you want to destroy yourself, no? Go to your friends who are already destroyed. Join them. But if you want blessing like Joshua, before si Joshua nagpanaw, Joshua chapter 24, reminder niya sa mga amahan, sa mga inahan, sa mga anak, the family that God blesses is the family that spends time together. Gather. Is to gather. Number 2, the family that abides with God. Letter A, abides. Number 3, letter S, the family that serves. Letter T, the family that thinks. And letter O, the family that obeys. Unsay acronym ana? Gasto. Because church, mutuo kag sa dili, mo gasto gyud ka para sa imong pamilya. Basig nagtuo ka nga magminyo ka unya walay gasto. Gasto sa oras. Pag naana mo yung mga anak, gasto sa oras. Men and women in this church, gastuhan gyud ninyo inyong mga anak, balik diri sa church. Mo gasto gyud ta sa buluhaton sa Dios. Like Joshua, tigulang na siya. After this, si Joshua namatay. After sa lecture ni Joshua, after sa wali ni Joshua, si Joshua namatay. Pero iyang promise, kung mamatay man ko, no? Pagkamatay na ako, magpabilin mo sa pagpangalaga sa Ginoo. Wala ko kabalo kano sa kukaon sa Dios. I may be healthy, no? Siguro makita ninyo nga healthy ko. Wala ko kabalo deep inside of me. Sa inyong pastor, wala ta kabalo sa health. Wala man ta kabalo kisabay nakabalo sa imong ugma. Wala ta kabalo basig unya, wala na ka. Pero samtang napakay kusog, gather your children. Mugasto yuta. Gasto gani kasi mong barkada gani sa una. Muingon pa ka, order pa mo, Brad. Sigurado ka, Brad? O, order pa mo. Unya, wala na siya kwarta, gibili na lang niya yung cellphone sa tindahan. Kay nahurot iyang kwarta sa pagpainom sa mga tao nga walay mga pulos. Pero kung naaman daw tay gastuhan ang ato ang pamilya,
Young people, spend time in the church. Try to love the ministry because you will never fail. Church, gastuhan gyud nato atong pamilya. Dili lang sa kwarta, kung dili sa panahon. Gastuhan nimong panahon nga ubanan nimo siya sa pagampo. Imong anak, ubanan nimo sa pagluhod. Pagluhod diya sa inyong country at tubangan sa inyong country, mag-ampo mo, gastuhan gyud nimo nag oras. Sometimes we are guilty kay di nato na mahimo. But ask the Lord, tell it to Jesus. Need kayo na to, istorya tanan kay Jesus. Because wala kay mahimo kung wala si Jesus sa imong kinabuhi. Kung wala ang leading ni Jesus, wala ang leading sa Holy Spirit, wala gyud ta. Kung wala ang leading sa Dios, wala gyud ta. Ayaw hulata nga wala na imong pamilya bago ka mangalagad sa Ginoo. Bago ka mamatay, Jason, please ipakita to ulit tong bata. Ayaw hulata mama, kung naa kay anak diri nga nagsimba, tapos wala pa nimo siya nastoryahan always sa pulong sa Ginoo. Ayaw hulata nga inyong anak muadto sa sementeryo, muistorya sa inyo unya di na mo kadungog. Mga papa, ayaw hulata nga inyong mga anak muadto sa sementeryo, unya muistorya sa inyo unya di nakakadungog. Karon pa lang daan ingon ni Joshua, gather. Let them abide in your faith. Let us serve the Lord as a whole family. Tanawang bata. Gusto niya istoryahon, gusto niya ihag iyang mama, pero dili niya mahag. Kay wala na iyang mama. Mga lalaki nga naadiri, nga nagsige pagtubag-tubag siyang mama hangtod karon. Try to change your ways. Kay moabot ang panahon nga wala na sila, you cannot gather them anymore.